Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ilang beses na pong di umattend si VP Sara ng budget hearing sa Kongreso. So, ang rason lang naman niya ron, bakit pa niya kailangan pumunta dun sa Kongreso, since nagbigay na ng recommendation yung mga kongresista kung magkano budget lang ang ibibigay kay VP Sara. So ano pang reason kung bakit kailangan pa niyang gisahin para lang dun sa budget niya? Eh nagsubmit na rin naman siya ng kanyang mga requirements. Kung yung kumbaga yung mga proposed budget niya. So yun na yung magpapatunay talaga na wala nang planong pumunta sa Kongreso si VP Sara. Pero siyempre yung script nitong mga congressman na yung pinakahuli, di ba, sabi niya, pinag-antay daw sila ni VP Sara ng 17 hours para lang doon sa budget niya, pero hindi daw sila dumalo pagkos nagdabas pa sila ng picture na sinasabing si VP Sara daw, eh nandun daw sa beach na nag enjoy daw. So yun yung nagiging script nila na para talagang, alam mo yun, na talagang pinasasama nila yung tingin dito sa Vice President na sinasabi pa nga din nila rito na wala raw respeto ang itong si Vice President sa Kongreso. Pero ibalik natin yung tanong, kayo ba may respeto rin sa Office of the Vice President? Hindi na lang, hindi na lang kay Sara Duterte. Doon na lang sa opisina ng Vice President. Meron ba kayong respeto pagdating doon sa opisina ng Vice President? Na kung ano na yung mga inaakusa nyo, kung ano nun mga sinabi nyo. Eh yung Vice President wala namang, kumbaga, hindi naman siya vocal. Although meron siya, yung mga kilos niya, eh medyo may patama doon sa mga kongresista. Siyempre, naiinsulto yung mga kongresista dahil nga hindi bumatin si BP Sara. So hindi niya rin sinasagot yung mga tanong. Dahil nga, yung mga tanong naman sa confidential funds, andun na yung sagot sa COA. So yung COA na dapat sumagot kung tama ba o mali yung paggastos ni BP Sara. So yan yung pag-uusapan natin ngayon kasi 'di ba gusto ng mga kongresista yung mga baguhan na mag-resign na raw si BP Sara bilang VP dahil parang wala raw tong interest magtrabaho bilang Vice President dahil nga wala siyang hindi siya umaattend pagdating sa budget ng OVP. So dito naglabas na ng statement si BP Sara na sabi niya hindi siya mag-resign at ang kumbaga dito ang posibilidad lang na harapin niya ay yung Senado pagdating sa budget. So siguro sa Senado nararamdaman ni BP Sara na magiging patas kasi yung mga senador diyan, ilan lang naman diyan yung sabihin natin na mainit sa confidential funds niya, si Risa Hontiveros lang naman. And the rest, patas na pagdating sa pagtatanong tungkol sa kanyang budget. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Sa Senado na lang umano haharap si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagdinig sa budget ng kanyang opisina. Pagdidiin pa niya, hindi siya magre-resign. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ang kakapal kasi ng mukha ng mga kongresista natin na pag-resignin si BP Sara considering 32 million ang bumoto sa kanya. Baka nga itong mga kongresistang ito, hindi pa bumoto sa kanya to nung panahon ng eleksyon. So, ang lalakas ng loob na sila yung manawagan kay Vice Presidente para mag-resign na. At sila na rin yung nagde-decide na pinangungunahan nila na ang Vice President daw is walang interest pagdating daw sa pagiging Vice President dahil nga hindi humaharap sa sa budget niya. Kumbaga, walang plano raw yung Vice President sa mga programa na isinusulong niya. So, nakikita niyo yung pagbaliktad nila ng kwento. Samantalang nagpasa naman ng proposed budget si BP Sara para sa 2025. Nag-decide na nga rin ng Kongreso na ang ibibigay lang 723 million yata yon from
or 2.4 billion na budget na hinihingi ng OBP, kinaltasan nila ng almost half. So, ang natira lang is nasa 700 plus million na lang. So, ano pang reason? Bakit kailangan pang umatin ni VP Sara at ipagtanggol yung kanyang budget? Kung hinatulan yun nagbigay na kayo ng nag-suggest na kayo, nagbigay na kayo ng proposal kung magkano lang ibibigay si VP. So, ano pang reason? 'Di ba? Kung hindi kayo siguro nagbigay ng amount kung magkano yung magiging budget ng OBP, baka siguro may mga 1% pa na mapa-attend nyo si VP Sara. So, since kayo na yung nag-decide, so, lalo nang nawalan ng gana umaten ang Vice Presidente pagdating sa budget. Kaya sabi niya rito, sa Senate na lang siya harap kasi doon baka medyo maging patas yung laban niya. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng isang kongresista na kung di na interesado ang bisi sa kanyang trabaho ay maaaring hingin ang pagbibitiw niya sa pwesto. Hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Binatikos ng mga kongresista si VP Sara dahil sa hindi nito pagsipot sa Kongreso para depensahan ang hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Noong panahong yun, lumabas ang usap-usapang nasa isang beach sa Calaguas Island ang bise habang hinihintay siya sa Kongreso. Paglilinaw ngayon ni Duterte, nagpunta nga siya sa Calaguas Island pero maaga naman daw silang umalis sa isla at wala pang hearing noon. 32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. Ang sabi ngayon ni Bise, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Bagamat, hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapyas ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Naghahanap lamang daw kasi ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Alam na rin daw ni VP ang nasa likod ng impeachment laban sa kanya. Pero hindi na muna niya pinangalanan kung sino ito. Pero nang tanungin kung kilala namin ang nasabing personalidad, At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. alam niyo, we know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Hinihintay rin daw ng bise na meron magsalita tungkol sa kanya. Ayan, meron pala talagang humahawak pagdating sa impeachment na gagawin ng itong mga to. So, ibig sabihin talagang planado. So, kilala ni VP Sara, kilala rin daw na itong mga media kung sino daw yon. So, in proper time, ilalabas niya, kusa naman daw lalabas yan, kumbaga kusang lulutang. Dahil nga malamang sa malamang tumatakbo to or tatakbo tong bilang presidente pagdating ng 2028. Kaya po yung aabangan natin. Kaya huwag kayong mawala sa politika. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.